Nagmulat ng mga mata si Jackie, 30 taong gulang. Inilinga ang paningin sa loob ng magarang silid. Hindi niya alam na nakaidlip pala siya. Naglakad siya palabas doon. Tumambad sa kanyang isang bagong gawang bahay. Ang amoy ng pintura, ang mga modernong kasangkapan, ang konkretong pader na tila hindi matitibag. Napangiti siya. Bumaba siya sa hagdanan at binaybay ang daan patungo sa kusina. Naakit siya sa aroma ng paborito niyang kape. Ngunit pagdating doon, ay nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil wala palang kape. Baka sa kapitbahay ang naaamoy niya. Naglakad-lakad pa siya sa bawat sulok ng kabahayan. Napahinto siya sa sala at napatingin sa malaking larawan. Napangiti ulit siya at hinaplos iyon. Nagbalik sa alaala niya ang panahon nung sumasali pa siya sa mga patimpalak ng pagandahan. Ngunit ang ngiti ay napalitan ng pait at kirot sa dibdib nang maalalang minsan ay hindi pa siya nagwagi at hindi rin siya ang nasa larawan. Natanaw ng dalaga mula sa labas ng bintana ang magandang hardin, kaya't nagmadali siyang makapunta roon. Sa pagmamadali ay natabing niya ang isang mamahaling base. Sinubukan niyang saluhin pero hindi niya nagawa, kaya bumagsak iyon. Narinig niya ang sigaw mula sa loob ng isa pang silidon. Boses ng matandang babae na nagtatatong kung ano yung bumagsak. Sa takot ay nagmadali nang lumabas ng bahay si Jackie at nagtungo sa hardin. Pinagmasdan ng mga halaman at mga bulaklak na nakapagpapayapa ng kanyang damdamin. Nagpatuloy si Jackie sa pag-inspect ng bagong gawang bahay. Minsan napapakunot ang noo niya kapag may nakikita siyang sablay. Napapailing na lang din siya sa mga gusto niyang idagdag na disenyo ron, pero alam niyang hindi niya magagawa. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nakita niyang may babaeng dumating. Hindi niya kilala. Sa tansya niya ay nasa edad 50. May balabal sa leeg, maraming kwintas at may bitbit na malaking bag. Nasa ikalawang palapag siya ng bahay kaya't nagmamadali siyang bumaba para alamin kung sino ba yung dumating na yun. Sinalubong ni Lola SP ang babae at kinausap. Anang matanda, ilang araw na niyang nararamdaman ang multo sa bago nilang bahay. Natatakot ng araw ang mga apo niya. Anang babae na tinawag ni Lolang Madam Lucy. Ramdam din niya ang ibang presensya sa bahay na yun. Pero wag daw silang mag-alala dahil kahit sino pa man ang multo sa bahay ay kaya naman niyang tawagin at kausapin. Kapag hindi niya paalis sa maayos na usapan, ay saka niya gagamitin sa malupit na teknik ang pagpapalaya sa mga espiritu. Humakbang palapit si Jackie. Inikutan si Madam Lucy at inamoy ang buhok nito. Napatakip siya ng ilong dahil hindi niya nagustuhan ng shampoo nito. Humalukip-kip siya sa tabi ng espiritista habang pinapanood ang ginawa nitong pagbabalasa ng baraha. Natigilan si Madam Lucy at sinabi hindi na pala niya kailangang tawagin ng multo dahil nandun na raw ito sa kanyang tabi. Kaya naman si Lola SP ay kanyang mga apo ay sabay sa napalinga. Sabay sabi ni Madam na, joke lang. Sabay-sabay ding napabuntong hininga ang maglolola. Si Jello na 12 anyos ang tinanong ni Madam Lucy kung ano ba ang itsura ng mga espiritu. Ani Madam, iba't iba raw. May kamukha ng lola niya, ng kapatid niya, at kumukha niya mismo. Sabay sabi ulit ng joke. Inis na inirapan siya ng magkakapatid. Nagseryoso na ang espiritista at sinabing ayaw na niyang makarinig ng kahit anong ingay ni kaluskos para makapag-focus daw siya sa pagkausap sa multong naroon. Lumakas ang boses ni Madam Lucy. Lumakas din ang hangin. Nagsimulang yung manigang paligid. Ang mga gamit ay naglaglagan, nagbagsakan at naghagisan kung saan-saan. Panay ang ilag naman ni Jackie. Sinabihan ni Lola SP ang kanyang mga apo na huwag magbibitaw-bitaw ng kamay. Pero sinabi naman ng espiritista na magbitaw-bitaw na sila dahil lumilindol. Totoong lumilindol. Kaya naman lahat sila ay nagmamadaling nagtakbuhan palabas ng bahay. Si Jackie naman ay hinila ng isang binata. Si Patrick. Nagulat ang dalaga sa pagsulpot nito. Ani Patrick, nandoon lang pala ang dalaga. Kung saan-saan pa niya ito hinanap. Nahihiyang napareko si Jackie. Aniya,
Sawa na kasi siyang tumira sa isang luma, marami ng sira, balot ng mga agiw at kinatatakutang bahay. Kaya naglakad-lakad siya at nakita nga niya ang bagong tayong bahay na yun. Doon siya na malagi ng ilang araw. Pinaalala ni Patrick sa kasintahan na hindi sila nababagay sa mga bagong bahay. Mabubulabog at matatakot lang nila ang mga nakatira roon. Sa ayaw man nila at sa gusto, ay tiyak na mayroong makakaramdam sa kanilang presensya at posible ring may makakita sa kanila, gaya ng mga may third eye. Humugot ng malalim na buntong hininga si Jackie. Humawak sa braso ng binata at sinabing sasama na siya rito pa uwi sa kanilang tahanan, doon sa lumang mansyon kung saan nakatira noon si Jackie. 30 taon na ang nakakalipas mula nang sabay silang sumakiblang buhay dulot ng isang malagim na aksidente sa kanilang sasakyan nung tinangka nilang magtanan dahil sa malupit at istriktong ama ng dalaga. Nangako si Jackie na hindi na ulit siya aalis para manilahan saglit sa ibang bahay dahil naramdaman niya na hindi siya tanggap doon, hindi gaya ng kanyang nobyong si Patrick na hanggang sa kabilang buhay nila ay walang inisip kundi ang kaligayahan nilang dalawa. Kaya naman makukontento na lang siya sa lumang tahanan kung saan